Nakita ko lang kasi 'to, ito sa post ni Jobber Laurio 'to, eh. Pinagtatanggal, ayan, oh, kung makikita niyo. Yan po yung babasahin ko. Nakalagay dito, "Hello, magandang hapon." Ito yung sinasabi na kumbaga, ito yung ayan, makita niyo yung usapan, ayan, oh, yung building. Sabi, "Magandang hapon, nakita ko, regarding dito sa post mo." Oh, eto yung kinakausap, yung, nag-upload yata ng video. Sabi dito, "Regarding dito sa post mo, case closed na po 'yan." So, kumbaga, um, pagkatapos siguro ng pangyayari na may kasahan, yung dalawang tao, eh, nag-usap na, "Oh, okey na, sige, sorry na." Akapan, kiss-kiss sila siguro 'no? At sabi dito, "Regarding dito sa post mo, case closed na po 'yan." At inamin ng biker na kasalanan niya. O, binangga siya at tinakbuhan kaya ganyan ang, um mga sumunod na nangyari, o yun daw po, ayan nakasulat diyan. Binangga daw nung biker at tinakbuhan, 'no, kaya ang sumunod na nangyari, eh, nagalit si bossing, Chief Amo Sir, na ang lakas mambatok at ang lakas mangasa, 'no. Ang sa'kin naman dito, pagpalagay na natin gano'n, 'no, binangga, tinakbuhan, kailangan mo bang umabot sa kasahan? Hindi, 'di ba? Kalmado pa din, habulin mo, saka mo kausapin ng maayos. "Bakit mo ginawa ganyan, ganyan, ganyan?" Oh, 'pag maangas pa din, eh, tumawag ka ng pulis, hindi yung ikaw yung parang ikaw na yung yayari, parang yayariin mo na. So, nakita ko po yung sasakyan mo sa CCTV footage, kaya alam kong ikaw ang may-ari ng video na 'to. Oh, 'pag nagkataon 'pag nagkataon daw, ang kinakausap po dito, tingin ko, eh, yung nag-upload ng video. Yun po yung pagkakaintindi natin. Sabi dito, "'Pag nagkataon, dahil kumakalat na ang video nito, baka pati ikaw makasuhan." Patay. Ayan, ayan, nakita ko lang, oh. Ah, Ayan, basahin niyo sa bandang ilalim. Yung bandang ilalim, ipo-post ko na lang 'to dun sa ano, dun sa community natin, so mababasa niyo. "'Pag nagkataon, dahil kumakalat na ang video na 'to, baka pati ikaw makasuhan." Biruin mo ano? Um, Nakita mo lang yung mga pangyayari, tapos natapat sa kumbaga, natapat na nagbibideo ka. So, siyempre ikaw iisipin mo, "Naku, naaargabyado yung nagba-bike, ma-videohan ko nga 'to, at least kung ano man mangyari, eh, may ebidensya siya, 'no? Kung matuluyan may ebidensya, eh, mukhang siya pa yung makakasuhan." Hindi ba pagbabanta yata ito, 'no? Sa aking, palagay lang at pag-aanalisa dito sa message na 'to, eh, parang pagbabanta. Pero siyempre, 'wag pa din po nating aalisin, mga kababayan, yung kumbaga, baka gawa-gawa lang din po ito, 'no? Baka gawa-gawa lang din po ito, 'di ba? Para lang, madiin or para sabihing pati yung nag-video pinagbabantaan. Tapos meron pa, yung may isa pa nakasulat dito, ang pagkakaintindi ko naman dito, yung siklista naman yung message, 'no, sabi, "Nagbayad na sa'yo kaya katahimik na." Sabi kumbaga meron sa ibabaw, eh, nakasulat dun, "Nagbayad na sa'yo kaya katahimik na." So, gano'n sabi niya. Sabi nung siklista, "Actually, ako pa ang nagbigay ng 500 diyan, kasi sa gasgas daw ng kotse niya. Lito na ako that time." Kung ikaw ba naman ang kasahan ng baril, malamang malilito ka talaga, 'no? Actually, so base dito, 'no, sa nakasulat dito, hindi hindi din natin alam kung talaga bang yung, um, siklista yung post na ito o yung nag-message na ito, 'no. Sabi dito, "Pero base po doon sa pagkakatugma-tugma nung sitwasyon, mga kababayan, is tumutugma doon sa sitwasyon nila. Actually, ako pa ang nagbigay ng 500 diyan, kasi gasgas daw ng kotse niya. Lito na ako that time kasi naghalo na ang pagod ko at gutom, kaya nag-usap na kami para matigil na kasi mag-isa lang ako
na nasa police station. Halimbawa, umabot silang police station, 'no? Ano kaya ang sinabi ng police station dun sa pagkakahugot ng baril, pagkakakasa nung baril, ano? Para matigil na, nag-usap na kami pero babayaran ko pa daw yung damage sa kotse kaya binigay ko na lang yung 500. Nung una gusto pa kunin yung 800, sabi wala akong pangkain. Kasi nga nanginginig na ako sa gutom. Saka sa takot din siguro dahil nga may baril, eh, 'no? Oh, pinapalabas niya kasi binangga ko, eh. 'Di naman nangyari yon. Saka nasa loob siya ng bike lane. Oh, nasa loob. Madami pong gumagawa sa atin 'yan, ha? Yung makauna lang o makalagpas lang sa trapiko, yung bike lane sasakupin ninyo. Wag pong gano'n, eh, irespeto po natin yung, mga Pilipino na talagang nagbibisikleta lang po, mga kababayan, at nakabisikleta po. So, wag niyo na sakupin yung bike lane. Ang liit-liit na lang nga nun, eh. Oh, isa pa din po yung mga motorista, yung mga nagmomotor na pumapasok dun sa bike lane, wag na po, irespeto po natin yung mga siklista natin. Pinapalabas niya kasi na binangga ko, eh, 'di naman nangyari yon. Saka nasa loob na siya ng bike lane kaya tinapik ko ang sasakyan niya. Kumbaga tinapik, o eh, depende din siguro kung ano pagkakatapik niya, kung malakas ba o tapik na tapik lang, "Oh, nasa bike lane ka na." Parang gano'n, paalala, 'no? Pagdating sa unahan, tumigil siya, pinagmumura niya ako kaya 'di ko pinansin. Nagulat lang ako na sinundan pala niya ako tapos ginawan pa nila ng mga yupi yung kotse na 'di ko naman ginawa. Aba, gano'n? Sila pa yung nag-yupi? Para lang kunyari ano, eh, ewan natin, hindi ko sinasabi na rekta na totoo 'to or whatever. Pero nakita ko 'to sa post ni Jobber Laurio doon sa ano ba 'yun, yung X na ngayon, 'no, sa Twitter. So nag-fabricate pa, fabricated evidence. Ikaw ba kaya mong mayupi ang bubong ng kotse na nasa side ang bike tapos nasa left side? So bubong yung niyupi. Ano ba 'yun? Gagawa lang at magfa-fabricate lang ng damage, eh, malayo pa doon sa mismong posible na mayupi. Tingnan, ano ba kotse ni sir? Bakit parang medyo ano, pula? Bakit parang ang taas ng tingin sa sarili? Parang biyos, eh. Boss biyos? Medyo kapag biyos, eh, hindi naman po sa pag-aano, ay naku, ayoko na lang magsalita, 'no? Tapos meron pang interview 'yan na nakita ko din at mukhang ang sisi, eh, dun talaga sa ano, eto, 'to. Pakinggan ninyo si sir magsasalita. Parang ang sisi pa, eh, dun sa vlogger, 'no? Oh, ready in 3, 2, 1, pasok! Mga vlogger, sana maging responsable sila. Hindi nila alam. Oh, saglit lang. Sa mga vloggers o especially dun sa siguro ang pinaparinggan talaga ayan, pinaparinggan talaga ni sir, eh, yung vlogger na kumuha ng video. Maging responsable ka daw sir, sa pagkuha mo ng video, 'no? Oh. Maraming magko-comment. Nakita na kasal, hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Oh, sabihin na nating nakita yung pagkakasa, tapos sinasabi niya dito, gagi 'tong si Janice, oh, pang-taxi. Hindi ko na nga tinuloy, eh. Oh, ikaw tinuloy mo pa. Oh, madami daw magko-comment, 'di ba? So, although hindi naman daw natin nakita yung mga tunay na pangyayari o yung mga bago yun mangyari, eh, ang tanong natin, kailangan ba at tama ba na umabot sa pagkakasa ng baril? Tapos kung sisitahin mo yung vlogger o kung vlogger ba talaga yun, nakita mo lang na nai-video ka, eh, kung sisitahin mo, 'no, yung pagiging iresponsable, 'di ba yata, eh, mas sitahin muna namin yung pagiging iresponsable mo doon sa paghawak mo ng,
gamit. Tuloy. Talaga sa hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Ah. Isa Ah. na Siguro mga kababayan, kung ang umpisa nun, matatanggap ko pa kung ang umpisa nun, kinasahan din siya nung nagbibisikleta, tapos nagkasahan sila. Siguro matatanggap ko pa eh. Pero yung nasagi, tinapik, o kung ano man, o sabihin mo ng hinampas yung kotse na, kakasahan mo ng baril, papatayin mo na agad, no? Hindi naman kailangan umabot sa gano'n. Eto pe-play ko ng isang diretso na hindi ko naihinto. mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang pulot-tulo. Ah. Maraming agad magko-comment. Nakita na sa hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Yung umpisa na mula sa ganun lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo ng vloggers. O, di ba?